Wow! Salamat nga gitagaan ta og ako kayo nga assurance gikan sa Bible nga makabarog ta nga linukat at tubangan sa atong Dios. Nakasulay na mo prinda. Dayon hapit na ang kanang due date, ang iyang maturity, then wa kay ikabayad niya, marimati na. Pero once nga mabayran nimo, malukat nimo ang imo ang giprinda, nindutas paminaw Amen? Mga higala, ang paglukat nato labaw pa sa giprinda ta sa pawn shop, kay kung marimati ta, impyerno kita hangtod kahangturan. Pero salamat kay gilukat ta pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus Kristo. Amen? Let's all stand. Atong panag-pray ang maayong pagbiyahe nilang Pastor Paul pauli diri. Let's open our Bible in the book of John chapter 10 verses 27 to 28. While Pastor Paul was preaching atong Sunday, isa ka butang napahinumduman ko sa maong verse ug ato nang i-discuss. Isa na siya sa atong pagkahisgutan. Our message this afternoon is more of a doctrinal ang ato ang pagkahisgutan. Atong dunganon sa pagbasa ang duha ka bersikulo. Together read, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Atong hisgutan karon ang description sa Dios o ni Ginoong Hesus Kristo sa iyang mga karnero. Because they are my sheep. That is a possessive thing, my sheep. Dili basta-basta o kang kinsa nga karnero. Jesus Christ says, my sheep, iyang karnero. Right now, Father, thank you, Lord, for giving us the scripture, and thank you na pinaagi ani amo mapalig-on ang amo ang baruganan mahitungod sa kaluwasan nga libre, kaluwasan nga di mapalit, kaluwasan nga dili angay haguan, kay imo kining gihatag nga walay bayad, utob sa mo tuo kanimo. We pray nga malig-on ang amo ang pagtuo pinaagi sa mga kahibalo nga amo mahibal-an karon. Pantay og giyahi ang imong alagad, pantay ang baba nga makawalay pulungan, malibkas sa iya ang mga ngabil o Dios nga makapasubo sa mayong balang espiritu, ni makahatag og dakong kagubot sa matag Kristohanon. He is nothing and he can do nothing without you. Therefore, move him according to the gentle sway of thy spirit. And Father, we continue to commit also our pastor with Ma'am Bibing. O unsang oras lang mo pauli, ikaw may mag-uban kanila padangat sa dinhi na walay kakulian. Mong gitugyan ang tanan amahan sa ngalan ng Ginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Please be seated. Mayong hapon, kaninyong tanan. Taliwala sa kaigang o katulugon. Kalibitang igang diya baguman matayhupan mo anang electric fan nga muna'y makapaduka. muna'y gikahagbungan sa unggoy, sa kahoy. Naghinambog ang hangin nga iyang mapahagbong ang unggoy sa kahoy. Naghinambugay sila. Lila ko tason. Bisan sa ogyog tayog sa yuta, di yun siya kay kupot yun ang unggoy. Pero ingon ang hangin, sayon ra kay na. Initi lang siya, initi gamay dahil tayhupan dayog. Munang magbantay mo ng electric fan kay maigo ka na, mura gitayhupan ka nga. Okay lang mo inom mo kape. Isa sa buta nga akong, actually nabalik sa kong pangunahon na kay naay gidilan nako og salvation dayon usa siya ka CFD defender, Catholic Faith Defender. Dayon
iyang gigamit kani. My sheep, o tanawa o, ang karnero sa Ginoo maminaw niya. Dayon nakaila ang Ginoo nila. Ingon ko. Dayon pagsunod, and they follow me. Digid na mulalis kay follow nagunas Bible. Pero ang problema pag abot sa 28 is, and I give unto them eternal life, o tanawa. Na ay eternal life kay ming follow. Ang pangutana, mao ba gid ang doktrina nga gitulo ni Kristo nga mo follow ka para makabaton og eternal life? Sa ito pa nahagbong og maayong binuhatan ang kaluwasan. Ina kusog kita mo gamit aning nga mga bersikulo. Many people assume that eternal life is given because a person follows Christ. Kay mo man na ilang gigamit. So karong hapon atong i-establisar atong doktrina ug tuguti nga gamay nga portion sa akong wali mo touch ta og grammar. Kay wa magilaing pamaagi nga mahubad na to ang Biblia, pinaagi ra man gyud sa grammar ang saktong relasyon sa mga grupo diha sa sentence. Mora man gyud na. Sayop nga grammar, sayop ang doktrina. Amen. O yun mo? Kung sayop ang grammar, sayop ang iyang ang ato ang gigamit nga mga pulong, sayop ang ato ang doktrina, kay sayop ang doktrina, sayop ang padulngan. Daghang na imperno tungod lang sa isa ka pulong nga sayop pagkahubad. Daghang na atog imperno kay ang paghubad nila ani mo follow gyud ka, kay mao na ang kondisyon. Kay ingon si Kristo, and they follow me, and I. So sa hunahuna nato kanang word nga og ato nang hisgutan unya. So this is a message that will examine John chapter 10, 27 to 28. And demonstrate from the scripture that eternal life is usa ka gasa ni Kristo ngadto sa iyang mga karnero. Kay dili pwede magbangi ang doktrina sa Biblia o dili pwede nga supakon sa Biblia ang iyang kaugalingon. Nga nagwali siya dinhi og grasya, pinaagi sa grasya, na pag-abot ni baw iyang tubangan og lihok tao para tabangan ko ikaw. Muna'y ingon nga, asa na makita nga bersikulo, pastor, sa Bible ang lihok tao kay tabangan ko ikaw. Naana siya sa Acts chapter 29 verse 1, mga buhat, kapitulo 29, bersikulo 1. Ang ming-abli silang Bible kay nangitag 29, so hitua inyong Bible kay ang Acts 28 na taman. Ako lang mong gipamata diha sa inyong gilingkuran kay lami kay inyong posisyon diha. Okay. Dili pwede nga magsumpaki ang Bible. Dili pwede nga ang Ginoo lahi ang pamaagi sa mga Hudiyo ug laing pamaagi niya pagluwas sa mga Hintil. Kay di-declare man gyud sa Bible nga way kalainan ang Hudiyo ug ang mga Hintil. Muna magbantay mo nga naay mga Baptist karon nga mingtuo nga lahi ang kaluwasan sa Hudiyo nga pamaagi, lahi tang mga Hintil. Blasphemy na. Kay imong gipugos ang Dios nga musupak sa iyang kaugalingon nga pamalaod nga walay kalainan ang Hintil ug ang mga Hudiyo. Parihas ta na luwas pinaagi sa pagtuo. While following him is the evidence. So atong gituuhan nga gift na ang eternal life. It is a gift. Gihatag niya ni ngadto sa iyang mga karnero. Kaya ang statement nagsugod og my sheep. Wala siya nagsultig the sheep, a sheep. Pero ingon gyud siya my sheep. So kakinsang karnero, iyang karnero. So diha pa lang daan, daog na ang kaso. Pero ato ning padayonon. While following him
ang pag-follow niya usa lamang ka ebidensya nga karnero kaniya. Kay kung di ta karnero, di man kita mosunod sa sa maong shepherd. Di naman gini matago, daghang kayo ng mga tanawan nyo sa YouTube, dugay na nga mga tourist, iingnan sila sa maong shepherd nga, sige, tawaga ako ang karnero. Sa ganito'y sound niya. Basta, butanta nga, meh! O, sige, ina, ma! Puli-puli na lang sila, mga turista, og meh! Wag yun, mindool ang karnero. Pero sa dihang ang shepherd nila mumiingon og the same nga word, the same siguro nga kuan, pero kani di naman ni turista, mo naman gyud niya nga tong amo, mo naman gyud ni. Ang sheep makabalo siya sa iyang magbalantay ug usay tingog. Notice that Jesus did not say, "Those who follow me become my sheep." Ang iyang gisulti, klaro na ha, wala may sulti si Kristo nga ang musunod nako mao akong karnero. Pero iyang gisulti, ang akong karnero musunod nako. So naay qualification kang kinsang karnero sa Dios. So ingon siya diha, Instead, miingon siya diha, he begins with an identity. And what is the identity? Not any sheep, dili bisan unsa nga sheep, kundi iyang karnero. Kang kinsa man ka nga karnero. Muingon kita, sa Ginoo, pastor, ang dakong pangutana, naminaw ta. I'm going ahead of my message this afternoon. He begins with an identity. Everything else flows from that identity. Muuyon mo, kung ang imong identification, nurse ra ka, di ka pwede mahimong doktor. Ang imong trabaho, pang nurse. Ano naman tayo mga nurse din si Naya, si Jennifer, mga nurse pa na. Dili na sila pwede mo hatag prescription nga ila-ila. Pwede sila makasulat og prescription based sa unsay sugo sa doktor. Pero di sila ngangon ay patuon ng doktor kani tumaran ni 5 times a day. Kung estudyante ka, imong identity estudyante, nan mo eskwela ka. Kay Kristohanon man ka, karnero ka sa Dios, nan musugot ka, maminaw ka, musunod ka sa Diyos, dili sa kalibutan. It starts with an identity. Everything else flows from that. So, nailima kabutang. Just very quickly. Number 1, because they are my sheep, tungod kay kita karnero ta sa Diyos, maminaw ta, tungod kay iyatang karnero. Napamudiha. Simple ra kay ni, minaw. Pero ang word nga paminaw, dili na kay physical nga nakadungog ka, kundi naan ni siya elemento. Jesus Christ said, my sheep, akong karnero. O sa man lang yang karnero, unas tanan, maminaw sa akong tingog. Dili tingog sa iyang emosyon, dili tingog sa iyang sa kalibutan, dili tingog sa uso, dili tingog sa prinsipyos kalibutan. Tingog sa Dios ang atong paminawon. And that is the Bible. The first mark is not working. Ang unang marka sa karnero sa Dios, dili ang my sheep works, my sheep follows me. Wa siya nagsulti. In fact, ang gigamit sa Dios, very, very interesting. Ma-enjoy magkukuha ni kay when we kung grammar akadabang words ang hisgutan, powerful kaayo ni nga message. Kay na ay reciprocity. Ambot pasabot sa reciprocity, na ay panagbayloay og idea ang duha ka phrase nga gisumpay og and. My sheep hear my voice and
they follow me. Wala nagsulti ang Ginoo nga, my sheep listen to my voice and they follow me. Very interesting ang gigamit sa Dios, dili listen. To the word nga hear. Let us not go deeper on that. Pero ingon siya diya, the first mark sa isa ka karnero, dili kay my sheep follow me. Kung dili, it is not working. The first mark is not serving. The first mark is not about following. The first mark is hearing. Musugot kag sa dili na mo mapugnan ang tingog musulod sa imong dalunggan. Dili ka pwede, di ko minaw. Hearing. And very interesting, anong hearing ang gigamit sa Dios ato nang i-connect sa mga daghang verses to make the long story short. But what is the meaning of hear? In the biblical sense, ang word nga hear, dili lang kay physical nga nakadungog. Dili lang kay nakasulod sa imo ang dalunggan o musugot kag sa dili, nakadungog ka. But the meaning of hear in the scriptural sense, sa biblical nga sense, kung imong yang tan-awon, hearing is more than the physical reception sa usa ka sound. More than that, it is hearing nga inubanan sa inutok nga musantop sa pagtuo. Nakuha ko ninyo? It means faith is an intellectual thing. Mingtuo ka kay nakasabot ka. Ngano nakasabot ka kay gipili nimo ang pagsabot ug pagtimbang-timbang, bitaw no? Sakto no? Ay sayop. Usa man ang gigamit nimo? Utok. Matagtag sa nato na ay kapasidad sa pagtimbang-timbang ug pagrason diha sa atong kagulingong pangisip. Napamo diha? Are you following me? And that is where faith is developed. Musalig ba ka sa kabutang nga wa nimo nasabtan? Napamo diha? Ikaw musalig ka? Faith is an intellectual thing. It is not an emotion. Dili emotion ang faith, ha? Gibati, gidnako mo na mintuo ko. Romans 10:17. Together read. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. That's the first thing. That's why ingon si Jesus Christ, my sheep, ako maning karnero, ug ang isa ka description, ang number one nga description nga nahimo siyang karnero kay naminaw siya. Kay naminaw man ka, ato nang buak-buakon unya. Saving faith, natao siya. Saving faith is born when a sinner hears the voice of God through the word, through the Bible. Muni ang giingon sa Bible. His sheep, a sinner, becomes, nahimo siyang karnero sa diha nga iyang gidawat ang kamatuoran nga iyang nadungog. Kay daghan ang nakadungog, pero nganong di man sila mahimong karnero sa Dios, kay wa man sila ming dawat sa kamatuoran. Mulalis man yun. Adili, uy, nagibaptismo. Dili, uy, paningkamutan yun. Kahayahay, good. Mabitaon lang si Kristo na naglisod-lisod para mahimong sayon ang kaluwasan, kay di yun mabuhat sa tao ang kaluwasan. Mula gid na ang kamatuoran. Muna siya ang nagbayad sa tanan. O sa dihang nadungog na nato, ang atong rason, ang atong sentido komon naglihok. Ay kung ina nga sa dihang giwitnessan ka, nagblanko imong utok na pagkuman, na mudawat ka, o mudawat ko. Wala man na nahitabo na to. Kung tinud-anay ka na luwas, nakasabot ka sa unsay gisulti nimo sa dihang giwitnessan ta. Ug atong gitimbang-timbang sakto pagdili. Tama dili.
Napa mo karon? Di man mo mapabautismo kung di mo kumbinsido unas tanas kaluwasan. So, his sheep, kay karnero naman siya, makarecognize na siya sa shepherd because God has opened his heart, pinaagi sa iyang pulong. Pero ang storya wa na human diha number 2 nga atotas number 2. Tungod kay naminaw man ug kaning pagpaminaw magdala ka nato ngadto sa pagtuo. Scriptural ba na, pastor? Oo. Kay wala man niming abot ang pagtuo sa atong kasing-kasing nga giliti gilinugan ta, gikilatan ta. Daingon na mutuon ako. Naluwas ba yata kay naay nagsulti nato sa kamatuuran ug nagpasabot nato nga ang kaluwasan dili trabahoan. Usay gisulti sa Bible, Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hey, nagtawag ko, pastor. Akong gisugi sa kumbaba. Kung sugot ta sa Romans 10:9. Pero di na ta mo adto diha. Kaya ingon ng Bible, simple na kayo, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But in verse 14, usaon na to pagtawag. Usaon sa usa ka tawo ang pagtawag. Nga nag-ingon man si Paul, ang tubag ni Paul, in verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? Sa to pa, maguna sa gyud ang belief. You should accept the truth. Una gyud na. Kay usaon nimo pagtawag sa Ginoo kung wa ka nagtuo unas tanan sa kamatuoran nga gisulti mahitungod niya nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Wa na ilain. Pabitaw nang daghang kayong maimperno dili tungo kay wa sila kaila ni Ginoong Hesus Kristo. Na imperno ang tao dili tungo kay wa sila kaila og Dios. Na imperno ang tao kay ilang gibalbag, ilang gisalikway ang kamatuoran nga mahitungod kang Kristo, siya lamang ang makaluwas og dili binuhatan. Muliot pamanggyon ay dili oy. Pero salamat sa Ginoo nga atong gigamit ang ato ang sentido komon nga tinuod no, sakto no. Kay gibayra naman di libre. Ano mo bayad pamangko sa usa ka butang nga gibayran na? Logical? Reasonable? Yes. Napa mo diha? Practical ang Christianity. Belief comes first. How can we call kung di ta mo tuo? Then Paul asks, how shall they believe on him of whom they have not heard? So nganon himo man siya karnero. Kaya ang distinction sa karnero sa Dios unas tanan naminaw niya. Kaya unas tanan naminaw ta may tungos kamatuoran, atong gidawat ang kamatuoran, atong ginulsulat atong sala, may salita ni Kristo, nahimo tang karnero sa Dios. Dili na ta karnero o iya sa yawa. How shall they believe on him, in him of whom they have not heard? Before believing, hearing, sa? Hearing. Pag-abot na ko, pagkahuman na ko, naluwas ko, ang sunod nga kamaturan nga gisulti sa kuha, kabalo ba ka nga ang malipayon nga nagdawat sa Ginoo? Dili ko giing ana sa kuan, wala ko giing ana pagdil sa baptism. Naluwas ko og alas 11:30 sa buntag dito sa may forward ko. Then giduol dayon ko ni Nong Makabali, kay numdum gini sa Ate Gemma ani. Si Nong Makabali, nya nagdawat makaka ni Kristo. Tinud-anon gyud na kong gidawat si Kristo diha sa pulpit samtang nag-invitation si Pastor Babia kung kinsay mo dawat kisa itong mga Kristohanon nga mo surrender. Gidilan ko niya, giablihan ko Acts 2:41. Basaha dong.
Siya nga, and they that gladly received his word were baptized. Malipayon ka nagdawas pulong. Siya, oo. Nya, o sa may imong buhaton, gigamit na ko kung sentido common. Kaya ingon ang Bible nga, malipayon nga nagdawas pulong, magpabaptismo. O sa pa may sunod nga logical step nga akong buhaton sa akong kinabuhi, nga malipayon man ko naluwas. Sa ilang ami dito, nakailapon na. Muna kung ikaw luwas na ka, malipayon ka, kay naluwas na ka, wa pa ka nabaptismuhan, angay ka magpabaptismo. Diha dayon sa dihang masabtan nimo nga ang baptismo para sa tanan nga nakasabot sa kaluwasan. Ayog dugaya. Believing comes first before following, but before believing, hearing. Then ingon din siya sa verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nakabaton tag pagtuon ni Kristo kay naminaw ta. Nagdawat ta. Paminaw. Ang uban sa inyo, ang maluoy ko sa uban nga bitaw kanang ang ilang isinimbahan bitaw kay murag nag-attend lang og ritual ceremonias. Ang simba nato lahi active nga pagpaminaw o pag-uyon sa mensahe nga atong nadunggan. Muni ang sequence nga gihatag sa Bible. Ang pulong giwali, ang makasasala nakadungog. Paliw ko crack. This is the sequence. The word is preached, the sinner hears. Dayon kay naa naman siya, nakabalo man siya sa kamaturan, na nasa choice. Na kay pilianan. Mutuo ka o mubarog pagyapon ka sa imo ang kahimtang karon nga malingkamot sa kaluwasan. Kung luwas ka na, luwas na ta, gi-confront gihapon ta og kamatuoran. Karon nakadungog tag kamatuoran. Every time nga magwali ang pastor, every time nga makabasa tag Bible, gi-confront tag kamatuoran. Ug sa dihang gi-confront ka sa kamatuoran, naa tay choice. Muuyon ko o mapabilin ko sa prinsipyo nga supak sa Dios. Natay kagawasan. Ang imong kagawasan karon, samtang naminaw ka nako, imo bang seryosohon ang pagpaminaw karon o imong sabton sa imong kaugalingong pangunahuna, sakto ba ang gitudlo nimo pinaagis pulong sa Dios o dili? Imo nang pagpili. Gamiton nato atong sentido common. Inutok. Dili pwede nga muratag ko nga bahala na. Nabitaw sa mama, nabitaw sa papa, nabitaw sa misis, nabitaw si mister. Dili kinalan atong angkunon ang atong pagtuo, atong hibaluan ngano ming tuo ta. Napamudiha? Sa dihang gi-confront siya choice, kung mutuo siya, paluwas siya. So sa pamaagi, mutawag siya sa ngalan sa Ginoo. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Nganong naluwas siya? Kay mitawag siya sa ngalan sa Ginoo. Nganong mitawag man siya? Kay mingsalig siya, mingtuo siya. Iyang gipili ang pagdawat sa kamatuuran. Nya, kusog na ba kita mo quote din na ng John 8:32? And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Nganong sa kadaghang Kristohanon, daghan latong sa atong kinabuhi, sa daghang panahon nakabalot as kamatuoran, nganong di mangyapon ta gawas nun sa atong bating pamatasan. Nga kabalo man kata automatic ba na kay nakabaluta o sa atong kinabuhi? Dili. Ang kamatuoran, kung mahinumduman ninyo kung wali kaniadto, ang kamatuoran makapagawas lamang kanato kung ato kining tumanon. Obey the truth and it will set you free. Kung sa may pulos mo ito kag doktor, mga yung prescription para makabalo ka sa imong sakit. Nakabalo ka sa imong sakit, kabalo ka sa tambal. Pero kung sa may pulos anak, kung di ni mo tumanon ang prescription, imna ni 3 times a day, ay, tuo ka anak. Napa mo diha? 1 month after, wagi ko na ayo dokoy. Dili siguro epektibo yung prescription. O sa manigibuhat ni mo, imong gitumar, tumaron day ni. Paliton day ni. 3
times a day ra day ni. Napa mo diha? Therefore, be a sheep of Christ by hearing the word of God. Be saved first. Paminaw, naatay mga bisita din mangutana ko nimo. Palanglitan mamatay ka. Asa imong kalagpaingon. Ay batanon pa ko pastor, ay kusog pa kog lawas, daghang wala pa na, daghang nangamatay nga nagunahuna nga matiguwang pa sila. Namanggani mga bata nga wa pa na tao, patay na. Seryosoha, higala, are you saved? Nakasigurado ka ba nga kung mamatay ka ato ka sa langit, dili tungo kay baptist ka, kundi nakasigurado ka one time sa imong kinabuhi, imo siyang gisangpit kinasing-kasing ug imo siyang gituuhan nga siya lamang ang makaluwas ug wala nay lain. Dili kay ingon si pastor, ingon si mama, ingon si papa. But after salvation, we do not stop hearing the shepherd. Dili lang kay ang pagpaminaw para sa kaluwasan, kundi kinabuhi na siya sa usa ka luwas. Usay ingon sa Bible, for therein diha sa gospel, for in the gospel is the righteousness of God revealed from heaven, from faith to faith. And a very, very interesting statement, from faith to faith. Anong faith to faith man? Nagkalahi-lahi ding pagtuo? Yes, there's a biblical faith and there's a natural faith. Ang tao na ay kapasidad nga makatuo siya nga naay Dios. Pwede siya mutuo nga ang Bible pulong sa Dios, pero dili siya luwas. Kaya nga naman, natural ra na nga pagtuo nga nakay kapasidad sa pagtuo, pagsalig. Pero ang makaluwas nga pagtuo, dili pagtuo nga natural. Usa ka pagtuo nga nagsumikad gikan sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Kana nga faith nga gihisgutan nato, so then faith cometh by hearing. Kana nga faith dili na natural nga pagtuo nato. Kaysa auto kadaghan nato dinhi nga wa man ta nagtubo ang uban sa inyo dinig baptist. Tiguang naman ta nga na witnessan, tama? Before ta na baptist, nagtuo ba ta nga na Kristo? Say amen. Nagtuo ba mo na ay Diyos? Nagtuo ba mo nga si Kristo nagbayad sa sala dito sa Kalbaryo? Pero nga nung may kasiguruhan sa kaluwasan, kay natural to nga pagtuo na dawat lang nato, nga intellectual lang, intellectual assent, mo may kamaturan. O yun ka nga si Rizal, mo'y pambansang bayani. Oo, kay dito sa kasupa, kay mo, manggin ang pambansang bayani, bisan di taganahan ang uban sa inyo. Muuyon ba mo nga ang presidente na to, Bongbong Marcos? Oo. That is an intellectual assent. Well, ato lang gidawat kay kamatuuran man o gitik na to as truth. Pero wa taming salig. Pero unsa man tong faith nga makaluwas. Galatians 2:20. Ready, read. I am crucified. No, ready, read. But liveth in me, and the life which now I live by my faith. No. So stop. Ato nang analyze ng faith of the Son of God. Mangutan ako, kang kinsang pagtuo ang gigamit nato sa pagkinabuhi. Pagtuo nato o pagtuo ni Kristo? Muuyon mo nga pagtuo ni Kristo. Balik ta sa katong previous verse, Clark. From faith to faith. From one system of faith, natural nga pagtuo, ngadto sa diyang gidawat na nimo ang kamaturan, gitagaan kag pagtuo ni Kristo, nga iya ni Kristo, nga sumala sa Bible, munang from faith to faith. So una nagtuotang ang kaluwasan, binuhatan, pero natudluan ta sa sakto sa kamaturan, ang atong gituuhan karon nga kaluwasan diha na ni Kristo. Pero wa na tuwas na diha kay ingon siya, ang luwas, the just, shall live by faith.
ug ang pagtuo nga atong gigamit dili na atong pagtuo. Pagtuo na nga iya ni Kristo. Kanus man ta makabaton ana pastor sa dihang na puno ta sa pulong sa Dios. Kay mobalik kita sa Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Naanay duha ka klase nga pagtuo nga nag-ilog sa imoa karon. Tawhanong pagtuo nga mupakyas ug ang pagtuo ni Kristo nga nagtudlo nato nga natay seguridad, natay assurance diha sa kamot sa atong Dios. Kay kung tawhanon nga atong hunahuna mawagtang gid atong kaluwasan, di kita katuo nga di matangtang. But because we have the faith of Christ, we do not want to dwell so much on that. Muna kinalan ang Bible daily para mapulihan ang atong tawhanong pagtuo sa pagtuo nga iya ni Kristo sumala sa Bible. Napamudiha. Number 3, because they are the sheep of God. We are the sheep of God. We follow. They follow tungo kay luwas naman. Because we have life. Notice the statement of Jesus Christ. Ay ang statement, my sheep. Akong karnero. Therefore, kay iya mang karnero, iyang gidescribe nga, ang akong karnero, maminaw nako. Kay karnero man ako ni, sa ako ni maminaw. My sheep hear my voice, and my sheep, I know them. And that's a great assurance. Nasuway na mo anang nagpaila-ila mo nga wala ka nailhan sa imo ang giduol. Wala, nakalimot na ka nako, no? Napalaw ka ba kay wa siya kailan nimo? That will not happen with God. Nakaila ang Diyos nato. They follow me. O ako naghatag nila og eternal life. Ato nang analyze. So notice this statement, my sheep. Because this is my sheep. Therefore, kay iya naman ka ni Kristo, na kay kinabuhing dayon. Kay iya naman ka ni Kristo. Kay iya man ka ni Kristo, na kay bagong nature, ug ang bagong nature na to, maminaw na sa iyang tingog. Amen. Nakailan na siya nato, ug musunod na taniya, di na ta musunod sa kalibutan, ug naa na tay eternal life. Naay nangutana, nagpasabot ba kini pastor o brad o sis nga ang eternal life usa ka ganti sa pagsunod nimo kang Kristo? O sa itubag, definitely no. Wala nagpasabot ani ni Kristo nga to kay nag-follow sila ang eternal life iyang gihatag in condition sa following. Ang eternal life is a description sa my sheep, wala sa following. The sentence describes the sheep of Christ, not the steps by which someone earns salvation. Dili ni steps o kanawang mga lakang aron ka makabaton og kaluwasan. Dili ni lakang nga gitulo ni Kristo. Kay sumpaki daan ang my sheep o I give unto them eternal life kung mao na atong pangunahuna. Iya na ka ni Kristo na pagkahuman hataganan pa ka o kaluwasan? Ano kung usan pa nausa man ning hitabuan nga iya ka sa Ginoo dayon hataganan pa kag kinabuhi. Sumpaki na nadaan ko muna atong pangunahuna. Nakuha ko ninyo akong argumento. So therefore, this dili ni mga lakang aron madawatan na to ang kaluwasan. Throughout the Gospel of John, consistent si John nga nagtudlo ani nga mga verses, John 3:16, John 3:36, John 5:24. Those verses, consistent yun na, he that believeth, he that believeth, he that believeth, he that believeth. Walay following. Ang following, ang imong paglihok, bunga na lang na siya sa unsay imong gibuhat unas tanan sa kamatuoran, imong gipaminaw, imong gidawat.
Notice, believing, ang imong pagpaminaw, nagdala nimo sa pagtuo, ug ang pagtuo nagdala nimo og kinabuhi. Ug ang pagbaton sa kinabuhi, muna mo produce nga mahimo tang disciple of Christ. Na ay duha ka Kristohanon aning kalibutana. Katulang mga believers nga naala eternal life, pero na ay mga disciples nga muna atong gipaningkamutan every Sunday morning nga matudluan ta sa pulong sa Dios aron kita mahimo tang tinudluan, mahimo tang estudyante, sumusunod dili lang kay magtotoo. Lahi ang magtotoo. Igo ra siya naluwas na baptismohan, simba, kung bation og simba, mag-holiday kung gusto siya holiday. Nya pagkadusunod Sunday, gikapoy man ko. Pero na ay magtotoo. Na apoy sumusunod. We do not want only to be believers, we want to be disciples of Christ. Because that is the very nature of the sheep, following the shepherd. I do not want to believe only. I want to follow. I want to learn. Kung unsay gibuhat ni Kristo, sundo nato. Di lang kay tuuhan. Lapa mo diha. Therefore, I adjure you, I beseech you, consider in your heart to be a disciple of Christ. Support your group. Support the church because that is the way God, the only way God can disciple us. Because as a disciple of Christ, dili gyud pwede nga ma-separate sa atong kinabuhi ang church. Lawas gud ni Kristo. Nakakita kag tudlo nimo nga maglaag-laag. Kaluta imo ang kuan katul maka ambo ta sa to kong kamot naglaag na sad. That is illogical, that is unreasonable. Tama. Napamudi ha? We need the church more than the church needs us. Tangtangan na imo ang ilong. Wa pa isa ka to, wa pa isa ka semana, dugta na kay wa na siya nutrition, wa na siya source of nourishment kay natangtang siya sa lawas. Munang daghang Kristohanon, daghang time nga di ganita mo seryoso sa atong involvement sa church. Daghang mga decays ang manggawa sa ato ang pamatasan, sa ato ang principle, ay mga bulok nga di maminaw, di ganahan ng Ginoo. And by the way, the only institution sa three institutions nga gitukod sa Dios, what are the three institutions? Family, church, and the government. Tulo sa tulo. Ang church lang ang iya ang gitagaan og saad, and the gates of hell shall not prevail against it. That's why families who are not grounded in the church will see that their children will fall away from God. We can name names. Naglisod man ganita nga naata permi sa church, usaon na to pagpatubo sa itong mga anak. How much more ang mga Christians nga wala na gid sila sa church magpakita. Ang ilang mga anak di na gid makita sa church. They are no longer under the protection. Napamuli ha? Uy, seryoso na. I'm not preaching this because I'm a pastor and I want you to be faithful in the church because maka-benefit me. No. Seriously consider that statement. Sa tulo ka institusyon, isara ang gisaaran sa Dios. Nga the gates of hell shall not prevail against it. Not family. Not government. Only the church. I may be wrong. But for now, what good? Nabaon ako research ana. Notice, believing gives life. Having life produces discipleship. Ato tas number 4.
Christ gives life to His sheep. That's another mark of a sheep. Na siya eternal life. Not because nag-follow siya, kundi sheep siya sa Ginoo. Balik ko na ko ha, naa na kay eternal life kung sheep ka sa Ginoo. Kanus ka na imong karnero sa Dios on the day nga ming tuo kas kamatuoran mahitungod sa kaluwasan. Christ gives life to His sheep. Notice the subject, I give unto them eternal life. Jesus is the giver, the sheep are the receivers. The emphasis is not on what the sheep accomplish. Ang emphasis dili sa unsay na-accomplish sa sheep. Kundi ang emphasis sa Ginoo is unsay akong gihatag na libre. And I give unto them eternal life because they are my sheep. Not because they follow me. Amen. And it is a very blessed assurance. Kaya naman, there are many times in our life that we fail to follow Christ. Pero wa niya ko gikuha ang eternal life kay nagsulti siya daan, and they shall never perish. It's not about our accomplishment. It is what Christ can give. For by grace are you saved through faith, and not of ourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Because eternal life is received. It is not achieved. Wala na ito ligihiguan. Ato linggidawat og limpyo diha kang Kristo. The last thing, following is the evidence of salvation. Kay sheep man ka, luwas ka. Kay luwas man ka, mo-follow ta. Wala na magiging-komplikado na. Di naman na dx, dy, di man na x plus y. The conjunction and naghisgot na siya karakteristik, dili kondisyon. Balik ko na ko ha, ang word nga and diha, og, UG, og sila misunod ka nako, naghisgot na siya og karakteristik sa karnero. Dili unsay kondisyon nga iyang ihatag sa sunod. Mo maning hiwi. Kay ming follow, gitaga ang eternal life. No. Ang eternal life ug ang pag-follow dunga na tanan. Una ang eternal life, muna unang gihatag sa Dios. A true sheep hears the shepherd. A true sheep is known by the shepherd. A true sheep follows the shepherd. A true sheep possesses the life of the shepherd, eternal life, and the true sheep is preserved by the shepherd, and they shall never perish. Oh, praise the Lord. But that is not to be abused. That is the truth nga mo'y magdala nato dito sa usa ka gratitude. How can I not serve God? Anong di guna ko ba alagaran ang usa ka Dios nga sa maing ani? Gagiluwas ko bisan wa ko'y gikahatag. Amen? Jesus does not say, follow me and I will make you my sheep. O sayang gisulti, my sheep, follow me. Luwas sa kadaan, ay ka mo follow. Amen? Identity comes first before activity. Ano mo eskwela man ka? Kaya na-identify naman ka na estudyante. Ano mo simba man ka? Identity man na nato. Nga Christian, nga mo simba kita. Mubasa man tag-Bible, identity naman na nato. Ganun di ta mamalikas, kaya di man nato na identity. Life comes first before movement. Kay buhi man mulihok yun na. We are God's sheep. And praise the Lord, ang atong eternal life wala nagsumikad sa atong pag-follow niya, kundi nagsugod sa lihang midawat tas kamatuoran nga siya lamang ang maluluwas ug wa nay lain. Karon kay luwas na ta, karnero na ta niya, paningkamutan na to nga mo follow ta niya, maminaw ta niya. Amen? Manindog ta. Father, thank you for this moment. Thank you for making us a sheep in Christ Jesus. Dili sa church, dili ang doctrines, dili
ang obedience namo ang nakapahimo namo nga karnero, kundili si Kristo nga kinasingkasing og inubanan sa gugma iyaming giluwas tungod kay among gidawat ang kamatuoran mahitungod kaniya. Make us grow in our relationship with you. Akong gitugyan nga sa tibok semana, maminaw mi sa imong tingog, musunod mi kanimo kay karnero minimo. Ug kana ang among dako nga pag-ampo, Amahan, matag adlaw. And we pray all these things, Father, in Jesus' name.